Ito kayo lahat. Ito kayo Bible please. 2 Timothy. Hirap po pag hindi nagdadayat, no? Awit pa lang ay kapoy. Pagod na. Amen. Kaya yung mga gusto maglaro dyan, baka naman. Magbigay kayo ng sapatos. Kaya po, no? Sarap po maglaro pag minsan, no? Pero mas madalas ang kain talaga, no? Amen po. 2 Timothy, please. 2 Timothy chapter number 2. In verse number 11 hanggang verse number 15 po. Amen. Sige po, responsive reading po tayo, no? 2 Timothy chapter number 2 in verse number 11 hanggang 15. Sabi ng Bible, it is a faithful saying, for if we be dead with Him, we shall also live with Him. If we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. If we believe not, yet He abideth faithful, He cannot deny Himself. But these things put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not above the words to the prophet, but observe the thing of the Lord. Yan po, verse number 15, sabay-sabay po tayo. Ready, begin? Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sige po, tayo po muna yung manalangin. Ang muna namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong Bible readings, Sunday School, and also sa special number, Panginoon. Thank you, Lord, na kayo po talagang nagbigay ng pag-asa po sa amin, Panginoon. Pag-asa na kailanman ay hindi na mawawala, Panginoon. Dahil alam po namin, nung kayo po'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo, inilibing at muling nabuhay, at kayo po ngayon ay nasa trono nyo na po, Panginoon, nasa langit, Panginoon. Salamat na ang kaligtasan ay hindi nanggaling sa kabutihan, Panginoon, at lalong hindi nababayaran ng kaligtasan, Panginoon. Salamat na ang aming pananampalataya at pagtanggap sa inyo bilang namin sariling tagapagligtas ay yung pong naging sapat na sa inyong harapan, Panginoon, para kami makatanggap ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na inirenegalo niyo po, Panginoon, na alam po namin na hindi pa doon nagtatapos ang buhay Kristiyano, Panginoon, ay kailangan pa mas matuto sa pamagitan ng inyong salita, Panginoon. Muli, Panginoon, pagpalain niyo po ang pag-aaral ngayong umaga. Nawa po pa sa aming mga bisita, sa aming mga attendees, mga membro ng simbahan, ay may bigay po namin yung the best na time sa pakikinig po, Panginoon, sa inyo. Huwag namin ngayaan ang kaaway, ang gumambala sa amin, especially, Panginoon, sa pakikinig ng inyong salita. Dahil mawawalang halaga ang salita niyo, Panginoon, kung hindi po namin ito siseryosohin pakinggan, Panginoon. Kaya please, Lord, bigay namin yung focus namin at siyempre, Panginoon, yung bigyan niyo kami ng malinis na puso at kaisipan upang sa ganon, Panginoon, tanggapin ang iyong salita ng positively sa aming buhay, Panginoon. At salamat sa pagkakataon na makapakinig ng iyong salita. Kayo po siya may taas at patawad po sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po imaupo, mga kapatid. Actually, mga kapatid, ang Timothy ay ito po ay apostle letter. Kumbaga ito po ay pastoral letter, mga kapatid. Kaya dito mo makikita na yung mga ministry sa gawain po ng Panginoon. Pero gusto kong makita, mga kapatid, gustong ipakita ng Panginoon sa oras na ito kung gaano kahalaga yung scripture. Kung gaano kahalaga yung salita ng Diyos. Did you know, mga kapatid, na ang tao ay maraming pinapahalagan sa kanyang buhay. Pero may isang nakakalimutan ng tao na mas higit na papahalagan. Ayun po yung salita ng Diyos. Amen, mga kapatid. Maraming tao ngayon na kapag sinabing salita ng Diyos, ay kung hindi sila nawawalan ng gana, minsan kini-question pa yung salita ng Diyos. Bakit, mga kapatid? Literal sa tao na hindi lumaki na may salita ng Panginoon. Tama, mga kapatid? Kaya no wonder na kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, nung tayo bago, na parang naiirata tayo, na parang walang halaga, na parang pinapatamaan tayo, na parang bang, sabi nga, hindi natin na-appreciate. Pero, tandaan nyo po, ang sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay hindi ito babalik sa Panginoon ng walang kabuluhan.
Kumbaga mga kapatid, napakahalaga sa isang tao na merong salita ng Diyos. Kaya ang title natin mga kapatid, Continue to Learn in the Scriptures. Patuloy matuto sa salita ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ito pong sulat na ito ay mismong sulat ni Paul. Sino po si Paul? Sa aming mga bago, sige po, tignan po natin si Paul. Ayan po, sa Acts po, for the sake po sa ating pong mga bisita po, mga kapatid, no, sa mga bagong attendees. Ayan po, yung Acts chapter 9, gusto ko lang pong makita si Paul, kung sino pa siya, mga kapatid. Siya po ay nagsasalita dito kay Young Timothy, mga kapatid. So, bago ko po ibigay yung message, mga kapatid, no? Sabi niya dyan, sa chapter 9 ng Acts, sige po, pakisharean yung ating po mga bisita para makita po nila, no? And Saul, ang sabi niya, hindi pa siya Paul. Ang pangalan niya po ay Saul. Nung hindi pa siya na-convert bilang Kristiyano. Yet, breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord. Yan po yung buhay niya. Ang buhay niya ay yung pong lahat ng nag-a-against sa kanila pong paniniwala ay lahat po yun ay ilalagay nila sa buhay na hindi maganda. At ang kanyang slaughter, mga kapatid, is not just a ordinary people, but disciples of the Lord. Mga lingkod ng Panginoon ang kanyang balak patayin, mga kapatid, and went unto the high priest. Kumuha siya ng letter. Dati mga kapatid, kapag ang isang priest ay kung gusto niyang sabi nga, bigyan ng ano ba yan, yung parang i-firm na sasabihin na pwede. Kumbaga yung law ay para maging okay ay kailangan ng selyo. Para lang pwede kang gumawa ng isang bagay at na-approve. Tama na ma-approvean ng high priest at yan po in-approvean at yan po kaya malakas ang loob niya na sabi sa verse number 2, and desired of him letter to Damascus, to the synagogue, sa simbahan, that if he found any of this way, whether, were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. Sabi nga po dyan, ay lahat po yan, lahat ng naniniwala, lahat ng Kristiyano, ay lahat yan ay kukuhanin niya at papatayin niya at ipapakita sa buong mundo na kung sino man ang mag-against sa kanyang pananampalataya ay kanyang papaslangin. Ganyan po kaliko ang buhay ni Paul, mga kapatid. At sabi niya po sa 1 Timothy, ayan, 1 Timothy, no? 1 Timothy, ang 1 Timothy, katabi po yan ng 2 Timothy. Ayan po, sa mga nagbabasa ng Bible. 1 Timothy, tignan niyo po, chapter 1, mga kapatid, in verse number 13. Ayan po, ang sabi ni Paul, siya ang nagsabi. Sabi niya, who was before a blasphemer and persecutor. Sabi niya, talagang hindi siya gumagalang. Persecutor siya and injurious. Alam niyo yung injurious? Talagang nananakit po siya. Sabi niya, but I obtained mercy because I did ignorantly and unbelief. Ginagawa niya pala yun kasi wala talaga siyang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. At doon po, balik po tayo sa Book of Acts, mga kapatid, chapter 9. Tingnan niyo po. Ayan, mga kapatid, no? Sa verse number 4. Balik po tayo dun sa 9 kanina, verse 4. And he fell to the ground and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Red letter po yan, meaning si Jesucristo ang nagsasalita. And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Ang sabi niya, napakahirap akong kalabanin. Unang-unang Panginoon ako. Ha, kapatid. May mga nasyon ngayon na pambira kung lokoy ng Diyos ay talagang, kala mo, talagang pagmamay-ari nila isang lungsod, isang bansa. Pero hindi natin pwedeng lokoy ng Panginoon. Makapangyarihan po yung Diyos na ating pong pinaglilingkuran, mga kapatid. At ang sabi niya, Panginoon, sino ka bang Panginoon? At ang sabi niya, ako si Jesus. At ang sabi niya, napakagandang sinabi
ni Paul, mga kapatid, at ang sabi niya, ano ang aking gagawin? Amen? At eto po, balik po tayo sa Timothy chapter 1 para makuha lang po natin bago po ibigay yung message, no, mga kapatid. In verse number 12, 1:12, kanina 1:13, ngayon is 1:12. Yan po yung conversion ni Paul. And I thank Christ, Jesus our Lord, who had enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Isipin mo po yan, mamamatay tao, gumagawa ng masama, hindi gumagalang sa mga Kristiyano, pero sinabi niya, ginawa siyang tapat ng Diyos. Amen! Mahirap mga kapatid. Sino ba tayong makasalanan na gagamitin ng Panginoon? At anong kakayahan nating paglingkuran ng Diyos na hindi natin kilala? Tama? Pero, eto po mga kapatid, nung si Paul, mga kapatid, ay nagsasalita na dito, kay Paul, mga kapatid, number 1, siya na po ay isang good role model. Amen! Amen? Ang hirap pong maging good. Madaling role. Magadali yung word na role. Di ba? Hindi yung gugulong, mga kapatid. Iba yun. Baka mapunta ka sa deep, mga kapatid, no? So, pumapasok na tayo sa isip nyo, mga kapatid, no? So, sabi nga po, naging a good role model na ho siya. Yung dating mamamatay tao, ngayon ay gumagawa ng matuwid sa harapan ng Panginoon. At alam niyo po, atong maganda, ang kanya pong inakay sa Panginoon ay walang iba kundi si Timothy. Tandaan niyo po, si Timothy ay siya po ay naging anak niya sa pananampalataya. Hindi po bilang ama. So ngayon, si Timothy, mga kapatid, ay tuturuan niya ngayon yung mga tao doon sa kanilang lugar. At si Timothy ay siya po ay isang pastor doon sa lugar ng Ephesus. Alam niyo po yung Ephesus, doon din po sinabi ni Paul doon sa Book of Acts na yung nakasulat sa mga hindi kilalang Diyos ay nakalagay ay unknown God. Mga Diyos na hindi kilala. Kapag gumawa sila ng isang Diyos na hindi kilala, lalagyan nila ng unknown God. At eto po mga kapatid, na si Apostle Paul ngayon, as a good role model, ay ipapakita niya ngayon sa mga tagasunod niya, ay siya po ay isang lingkod ng Panginoon. Amen. Ang tanong, kamustang role model tayo? Amen. Pag ba sinabi yung pangalan natin, anong klaseng model ka? Model ka ba ng toothpaste? Ano bang, di ba? Kahit sa mundo, sa salitang mundo, pag sinabing model, maayos yan. Tama? Sino po ditong nag-model ng toothpaste at walang ngipin sa harap? Walang bibili, kahit 50 yan, kahit 50 pieces, 50 NT. Kung ang model ay hindi karapat-dapat doon sa kanyang role, nakukuha po natin. Kaya nga po napakahalaga ng role ng isang Kristiyano. Kasi mga kapatid, mahirap talagang magsabi na may Diyos kung ikaw na nagsasabing may Diyos ay wala kang pamumuhay na may Diyos. Tama mga kapatid, sasabihin mo masaya sa Panginoon, pero pag yung itsura mo, grabe kang yung problema, parang yung pitbull na hulog yung dito. Alam mo yung makita ng aso, yung kahapon, yung pumunta kami dun sa kukuhanan ng sasakyan, yung aso, hulog yung dito. Yung pitbull, nakita yung pitbull, no, kapatid? Hindi tayo pitbull, mga kapatid. Kristiyano ho tayo, mga kapatid. Kaya napakahalaga, as a role model, ay merong salita ng Diyos. Meron tayong pamantayan bilang isang magandang halimbawa. Amen, mga kapatid? At as a part of my introduction, mga kapatid, amen, mga kapatid. Matapos po ito ng 11:59, mga kapatid. 11 na, mga kapatid. Amen, baka hindi na kayo makinig sa akin. And also, hindi lang po to become a good role model. Pangalawa is to become a spiritually fit. Yung spiritualidad ni young Timothy ay maging maayos. Hindi po kasi sa edad binabasihan ang pagiging spiritual. Tama mga kapatid. Akala ng iba, porque tumagal ka na, kahit tumanda ka sa simbahan, kapag wala kang kaalam-alam sa salita ng Diyos, hanggang tanda ka lang. Ano mo yung, di ba yung, sorry for that word, no? Yung tumandang walang alam. Mayroon pong ganyan. 50 ang galawan,
8, di ba yung kilos 8, 8 years old. 50 yung bilang, yung kilos 8 years old. Mahirap po yan. 50 ka na, mama, dede. Di ba? Delikado yan, mga kapatid. No? Ngayon, mga kapatid, tandaan niyo po, gusto ni Paul, mga kapatid, not just spiritual, physical fit. Kasi mahalaga din naman tama? Ang sabi ng Bible, yung katawan ng tao ay yung po'y tirahan ng Holy Spirit. At yung Holy Spirit, mga kapatid, yan po ay nakatira sa katawan. So dapat yung katawan ay pinapangalagaan ng tao. Dapat yan ay binibigyan ng importansya. Hindi binibigay lahat ng gusto. Tandaan niyo po, magkaiba yun. Kung baga papahalagan itong katawan para may magamit ang Panginoon sa ating pong buhay. Ngayon po, napakahalaga na si Paul ay nagsasabi, sabi niya, bilang isang leader ng church, ay hindi ka pwedeng walang alam sa salita ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, sa YouTube, sa Facebook, pambihira, napakarami mong makikitang nagtuturo ng salita ng Diyos doon. Puro highlights. Diba? Pipili ka na lang ng mga gustong salita, pero kamusta yung buhay nung nagtuturo na yun? Sa araw, sa Lunes, sa Martes, sa Merkles, sa Webes, baka maraming Kristiyano, linggo lang, spiritual. Amen? Pag nasa linggo, akala ko hindi mahulugan ng plato. Diba? Yung gagawin mo. Lagi may puwat, opo. Musta sa opo, biyaya. Grabe yun, diba? Spiritual. Pero paglabas na ng church, pambihira, laman ng TikTok. Diba? Eh, huwag na. Nakalive ka na. Nakalive. Alam niyo po, hindi po, inuulit ko po, hindi magandang role model yun Kasi mga kapatid, kahit sa ayaw sa gusto mo, may tumitingin na tao sa atin. At yung tinitignan nila sa atin, hindi yung ating mabuting ginagawa. Tandaan nyo yan. Kung hindi yung ating mga bad action. Tama. Kaya minsan nadidiscourage tayo magsimba na. O simba-simba ka ba, wala nang pag-aayos sa buhay mo, wag na nga lang, wala nga. Diba? Ganon bang karakter? Tama mga kapatid, nadidiscourage tayo sa isang salita. Tama? Kasi, tandaan nyo, pag hindi mananampalataya, asaan mo na lagi sa iyo expect niya na mabuti yung gagawin mo. At kapag hindi ka nakagawa ng mabuti, expect mo, sisirain ka niya doon sa hindi mo ginawang tama. Kaya nga po, mas maganda na merong magandang halimbawa. Pero, ang encouragement ni Paul, dapat meron kang alam sa salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? Ngayon, mga kapatid, ang sabi niya po dyan sa 15, mga kapatid, tingnan niyo po. Chapter 2, verse number 15. Ito yung encouragement ni Paul kay young Timothy. Sabi niya, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Yung unang word niya napakahalaga. Yung word na study. Amen? Without study, ay hindi mo malalaman yung truth. Amen? Number 1, makita mo dyan sa study, is to make sure. Di ba pag nag-aaral ka, sigurado, hahanapin mo dyan yung tama. Amen, mga kapatid? At yung sinasabi mo is to make it sure. Hindi ka mag-study kasi gusto mong makipaglaban. Mag-study ka para mapanindagan mo na yan ay tama. Amen? Napakahalaga. Kaya nga po, salamat. Alam niyo po ba na may kahinaan po si Timothy? Si Timothy po ay isa po siyang timid na tao. Ano yung timid? Hindi sa amin kasi pag timid, pindot Yung timid, yung ganyan daw sa iba. So yun, ano po yung timid sa inyo? Amen, mga kapatid. Yung timid, mga kapatid, ay ito po yung lack of courage. Wala siyang lakas ng loob. Hindi ba? Kapag ikaw ay walang lakas ng loob, sigurado hindi mo yan gagawin. Amen? Kaya nga po, di ba, sigurado yan kung hindi ka makakapag-abroad kung wala kang lakas ng loob. Di ba? Hindi ka mangungutang ng lending kung wala kang lakas ng loob. At pag sobrang lakas ng loob mo, 2 kukuhanin mo. Di ba? Pero mali po yan.
So, sobrang hindi na po yung lakas ng kapal na ng mukha yung mga kapatid. So, ang sabi niya po dyan, to make sure. Amen, mga kapatid. Salamat, mga kapatid, na yung salita ng Diyos, wala siyang rinirespeto na tao. Amen. Hindi ko sinabing walang respeto ang salita ng Diyos. Kumbaga, kahit sino ka, ang salita ng Diyos ay hindi siya magbabago. Sasabihin niya kung sino ka. Sasabihin niya kung anong mali mo. Sasabihin niya kung ano yung gusto nang sabihin ng salita ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan na yan po'y pabara-barang salita. Hindi. Sinasabi niya lang to make sure na ang tao ay ganyan. Kaya nga sabi ng Biblia, lahat ng tayo makasalanan. Kahit ayaw mo, aminado ka. Tama? At ang taong makasalanan, ang sabi ng Bible, ay diniklara ng lahat ng makasalanan pupunta ng impyerno. At sa ayaw mo sa gusto, yan ang mangyayari. Kasi ang salita ng Diyos, sure siya. Hindi siya nagsisinungaling. Amen, mga kapatid? Kaya nga po, napakalaga ng study. At kapag nag-study ka, meron kang bagay na gagawin at meron kang iiwasan. Di ba kapag nag-aaral ka, minsan, kahit tulad lang mga kapatid, pag mag-aaral ka ng driving test, di ba? Yung mga lisensya, hindi ka pwedeng pupunta doon na walang kaalam-alam doon. Baka papunta pa lang doon sa driving, hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Nakukuha po natin, hindi ba maglalaan ka dyan ng oras? At yung oras mo dyan, ang focus mo lang doon sa test driving. Wala kang ibang papanoorin kundi test driving. Anong ibig ko po sabihin? Kapag ikaw ay nag-aaral, hindi ka nagpapa-istorbo. At lagi kang nakapokus doon sa inaaral mo. Nakukuha po natin. Ngayon, ang sabi ni Paul, mga kapatid, na kailangan mong patunayan na yung bawat sasabihin mo yan ay totoo. Kasi mga kapatid, napakahirap as a leader ng church kung magsasalita ka na yung pong nakikinig ay mas maalam sa'yo. Nagsasalita ka, baka sabihin niyan, preacher, mali. Ang mahirap. Nakakaya yun, mga kapatid. Mukhang mali yung tinuro mo. Ang ibig ko po sabihin, dito mga kapatid, gustong i-build ni Paul yung karakter ni Timothy. Mahalaga ho yan. Kasi pag nagiging role model ka, hindi ka basta-basta natitinig sa kung anong ginagawa mo. Di ba mga kapatid, tayo pag Kristiyano, pag sa dorm, dapat Kristiyano din tayo. Amen? Kung ano yung sinasabi natin, ay ginagawa ko natin. Pag sinabi natin, ang araw ng linggo ay para sa Diyos, dapat makikita yan as a role model. Hindi tayo magsasabi na, ay may problema. Kasi po, sino pong taong walang problema? Marami po doon sa taas, iniwang ko lang. Ibababa ko mamaya po, pagbibigay ko po sa inyo. Hindi porket sinabing role model ay hindi na maayos na lagi ang buhay. Tandaan niyo po, ang tao lagi may trial sa buhay. Laging may binibitbit na isang bagay na kung saan nakakapangpahina sa kanya. Pero hindi, mga kapatid, yung ating negatibo sa buhay ang siyang sumira ng ating pananampalataya. Kasi si Young Timothy, pakahirap noon. Unang-una, mga kapatid, si Timothy, mga kapatid, nahihiya siyang magsabi ng mali ng tao. Kaya nga po mga kapatid, sa ibang church, maraming pumupunta kasi hindi nababanggit yung kasalanan ng tao. Ang sarap nga naman nun, no? Yung hindi nababanggit yung negatibo sa'yo. Nun, lagi siguro kung nasa harapan ng upuan. Di ba? Yung sabihin, kahit kayo gumagawa ng kasalanan, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Magpatuloy man kayo dyan, hindi kayo pabayaan ng Diyos. Ay, sarap gumawa ng kasalanan. Tama mga kapatid, totoo. Tama, pero hindi yan yung turo ng Biblia. Ang sabi ng Bible, mag-preach ka sa ayaw man ng tao, sa gusto naman tao, magturo ka ng salita ng Diyos. Kasi yan yung magbabago sa kanila eh. Tandaan mo po, kapag preacher ka, hindi ka nagsasabi ng totoo, or mangangaral ka, or Kristiyano ka, tandaan mo, laging kasinungalingan ang may papamuhay mo. Amen mga kapatid? Kaya minsan mga kapatid, hindi tayo mabago-bago. Kasi hindi naman tayo pumikilos ng bagong buhay. Di ba? Pag may birthday, tawagin lang tayo, akong bira, number 1 pa tayo. Di ba po, akong birthday ang raw. Wala naman nakakita eh. Di ba? Wala naman nakakita eh. Di ba mga kapatid? Tama mga kapatid. Sometimes, madaling
bitbitin yung ating pananampalataya. Bakit? Kasi wala tayong paninindigan. Amen, mga kapatid? Hindi tayo naninindigan, mga kapatid. Amen, mga kapatid. Mukhang ayaw nyo na yung sinasabi ko, mga kapatid. John chapter 5, verse number 39. Sige po, malapit na po akong matapos. Mag-email na kayo, mag-email. Magkatapos na ito, mga kapatid. Amen. 5, John chapter 5, verse number 39. Ang sabi ng Bible, tignan nyo po. John chapter 5. Ang Panginoon ang nagsabi dito. Ang sabi ng Bible, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Tingnan nyo po, kung bakit sinasabing tayo'y ligtas, hindi dahil tayo mabuti, kundi narinig natin at nakita natin sa salita ng Diyos. At anuman sabihin ng tao, hindi ako sigurado, at ikaw sigurado ka. Kasi meron kang word of God, mga kapatid. Kaya dito sa simbahang ito, hindi inaalaw na ang tao walang Bible. Lagi natin inaalaw na magkaroon ng Biblia. Dahil ito lang ang pamantayan natin dito. Kapag, iba talaga pag may Bible ka eh. Bakit? Pag may nagsasabi, pwede mong isulat, pwede mong pag-aralan, at pwede mong mapatunay na tama ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ay, mga kapatid, nakakalungkot, no? Kapag Kristiyano ka, tapos linggo lang kayo nakikita ng Bible mo. Ba? Naiwan ko lang yung sa pulpit. Wala. Tatanong siya, Tirma, nasan yung Bible? Yes. Pabihira. Hindi ka matututo dyan, mga kapatid. Nasa uluan mo pa yung Bible mo. Di ba? Sabi niya, di ba? Gusto mong gayahin si Ephraim bata na doon matulog daw sa bilyar. Parang, hindi ho ganun ang salita ho ng Diyos. Tama. Kaya nga po, mahalaga yung pag-aaral. Yes. Isipin mo po yan, may Kristiyanong pumapayag na kahit may Biblia, ay mag-aaral lang yan pag nasabihan. Ay, pambihira ko. Paano kung nasabihan ka 3 months? Eh di 3 months ka lang ding magbabasa ng Bible. Hindi mo alam, balikin yung Bible mo, pinalitan na pala, hindi mo na alam. Mahalaga yung salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? Amen, mga kapatid. We need to be active in hearing and reading God's Word. Kasi po yan po yung nagpatatag eh. Alam niyo po, tignan mo yung prinsipyo. Walang Kristiyanong tumatalikod na nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. Tama? Pero maraming Kristiyanong ayaw ng church. O nagsasabi silang Kristiyano na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos at hindi nakikinig ng salita. Madaling ma-offend. Amen? Sinabi lang pangit na offend na. Eh, totoo naman, mga kapatid. Diba? Sinabi lang, diba? Sabi ng Bible, the truth shall make you free. Hindi mo na, yan na yung pinagkalooban. Diba? Pero hindi nangangahulugan na yan din magpapa-open sa atin. Tingnan mo po, sino bang pangit sa harapan ng Diyos? Mga unbeliever, mga kapatid. Tama, pag hindi ka Kristiyano, ay sa harapan ng Diyos, ay talagang hindi ka magandang tignan. Pero ano man ang itsura mo kapag Kristiyano ka, ay especially, tignan mo po, sino magsusuot ng ganito sa 38 degrees Celsius? Di ba? Tama mga kapatid. Sino ang mag-a-appearance ng ganito sa kalagitnaan ng kainitan? Ang ibig kong sabihin, talagang kapag Kristiyano ka, kapag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, makikita mo yung pagbabago unti-unti. Babaguhin ka ng Diyos kasi nag-aaral ka. Amen mga kapatid? We need to be diligent and sober in God's Word. Ano po yung diligent? Masipag. Amen? Di ba pag masipag ang sarap kasama? Lala sa kainan. Diba? Masipag kumain, mga kapatid, no? Di ba? Alam niyo po, ang kulang sa Kristiyano ay pagiging magana sa salita ng Diyos. Sometimes sa pagkain tayo magana. Sa kalokohan magana. Di ba? Pag salita ng Diyos ay pambira ka, walang kagana-gana. Di ba? Sabi nga nung isang kapatid, naalala ko eh. Brad, nagbabasa ka ng Bible? Siyempre naman, sabi niya. Ano nga isa yung yung sa
Genesis 1:1, for God so loved the world. Very proud pa. Mahirap, for God so loved, John 3:16 yan, mga kapatid. Tapos sabi niya, Brad, ano nga yung ano ba yun, yung inaaral natin doon sa gospel? Ano yung gospel? Ang bira, sabi yung gospel? Sabi yung God the Father, the Son. Ang bira, yung gospel po, ang ibig sabihin, the death and burial and resurrection. Very proud siya. Bakit yung nagtanong, wala ding alam? Ayun pala. Ganyan po. Kaya medyo, minsan, madalas, nadadaya ko tayo. Kaya nga po, hindi natin nadidevelop yung kasipagan na mag-aral ng salita ng Diyos kasi kulang tayo ng pagba-Bible reading, mga kapatid. Na-try mo na ba na yung gumising ka ng umaga, ang una mong ginawa ay nananalangin, at nung katapos mo nalangin, hindi cellphone, hindi bagay, kundi Bible ang inuna mo? Pambihira, napaka-refreshing sa sarili, mga kapatid. Alam niyo po, ang saya-saya mo, na kahit wala kang overtime pag-uwi, masaya ka pa rin. Na kahit nalugi ang kumpanya sa'yo, masaya ka pa rin. Hindi porket, mga kapatid, ay wala kang overtime, may lugi ka sa kumpanya. Kumpanya lagi lugi sa'yo. 8 hours ang swell, 8 hours ang trabaho, 5 hours nasa CR ka. Wow! Tapos magre-reklamo ka. Pero kumpanya, pinapabayaan ako, pasalamat ka, hindi ka na nga pinapakilaman. Diba? Pinabayaan ka na talaga kasi wala ka nang ginagawa, mga kapatid. Ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, kailangan maging masipag tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi pag may alam tayo, lagi tayong masigla. Lagi tayong magana, lagi tayong maayos. Hindi maayos na Kristiyano na hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Lahat ng maayos ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Masipag, ano pa? Matino. Amen? Ay, mahirap talaga maging matino eh. Okay pa yung masipag, pero yung matino medyo mahirap. Diba, mga kapatid? Ano po yung matino sa English? Matino, mga kapatid. Maayos. Amen, mga kapatid. Kaya nga po, tayong mga Kristiyano, hindi dapat tayo bara-bara. Amen? Kasi nagre-represent tayo ng Panginoon eh. Alam niyo po, mga kapatid, may mga Kristiyano na proud pa. Brad, Kristiyano din naman ako eh. May Panginoon ako, Brad. Sir, simba tayo. Ay, may labahin, Brad. Sino mo yan? Matino yan, ha? Sinasabi. Hindi ho ganun ang Kristiyano, mga kapatid. Amen? Dapat may paninindigan tayo. Ano po? Masipag, matino, at mapagmatsyag. Amen? Ano ang mamatsagin mo? Sarili mo. Hindi ibang tao. Alam niyo po, may mga Kristiyano mapuna. Diba? Yung iba, pero yung sarili, walang kaayos-ayos yung buhay. Alam niyo po, dapat sarili muna babantayan mo. Tanungin mo, maayos ba ako sa Panginoon? Okay ba kaya ako? Okay ba yung relasyon ko sa Diyos? Nakakagawa kaya ako ng tama sa Panginoon? Amen, mga kapatid? Lunes, kamusta yung buhay mo sa harapan ng Diyos? Martes, kamusta yung buhay sa harapan ng Diyos? Buti pa yung iba, kilala mo yung buhay. Diba? May maraming Kristiyano, kilala yung buhay ng iba. Diba? Updated sa ibang buhay. Ay, Brad, si pambiro, nakita naman sila. Diba? Ayun sila. Ayun, sa madilim. Updated sa ibang buhay, pero hindi ng buhay nila. Amen. Tandaan niyo po, laging sinasabi ng Biblia, hindi tayo haharap sa kapwa nating tao. Amen. Sa Panginoon tayo haharap. Kaya ang mas magandang maging mapagmatsyag sa sarili. Kamusta ang buhay mo ngayon? Okay ba? Kaya yung buhay mo? Kung sasabihin ng ibang tao, anong klase kang tao sa ibang tao? Amen, mga kapatid? Mahalaga yan eh. Amen, mga kapatid? We need to be strong in holding the truth comes from the Word of God. Kailangan marunong tayo manindigan. Pag sinabing mali ang Bible, mali. Tama? Pag ayaw ng Diyos, ay ayaw, mga kapatid. Huwag natin ipilit yung gusto natin. Kaya madalas tayong mapahamak kasi pinipilit yung gusto natin. Panginoon, baka naman. Diba, isipin mo yan, dadanunin mo pa ang Panginoon. Kung di ka paulanin ng apoy dyan, mga kapatid. No? Alam niyo po, mga kapatid,
hindi naman madaling manindigan, sa totoo lang. Lalo sa lugar ng Taiwan, pambihira. Ang daming uso dito. Magsalita kayo ng uso, ang dami, di ba? May mga bagay na kung saan alam natin hindi tama, pero bakit natin ginagawa? Alam niyo po, doon sa Brazil, di ba? Alam niyo naman nangyari, di ba? Grabe, no? Isang syudad na ginawang pinagpiestahan ng gawa ng kaaway. Bakit nagagawa nila yun? Dahil walang Kristiyanong naninindigan. Amen? Kaya po itong si Timothy ay nanindigan para yung mga against ng mga tao na nagtuturo ng mali. Alam niyo po, sad to say ngayon mas maraming dumadaming false prophet kaysa totoong propeta ng Diyos. Mas matapang pang mangaral ng mali kaysa doon sa nakakaalam ng mali. Kasi yung mali na may tama, laging nagtatago. Alam niyo yung tama, laging nagtatago. Di ba? Pero yung false prophet, ang bihira, kapatid, may syudad pa. Merong kingdom pa. Malakas magsabi ng mali. Bakit? Wala pong nagpo-profess na tama. Kaya salamat sa simbahan nito, bagamat kukunti tayo, pero pinoproses natin yung tama. Amen? Hindi tayo natatakot dito na kahit sino mag-attend, hindi ko sinabing hindi re-respetuhin, kung hindi sasabihin natin yung katotohanan. Amen? Kaya nga po masarap na laging katotohanan yung ating naipapamuhay, mga kapatid. Pero kailangan natin panindigan yun eh. Tama? Kasi minsan wala tayo talagang paninindigan eh. Nahihiya tayo. Yung magabot pa lang ng trucks eh. Alanganin ka pa. Ay, yung nakainuman ko ito kagabi. Baka makita niya na nag-aabot ako ng trucks. Delikado. Baka sabihin, kasama pa naman si preacher. Yung Diyos, bakit nakainuman ko kagabi? Ay na, ano ba yan? Minsan kaya nahihiya tayo, totoo lang, kasi mismo kalokohan natin yun. Tama mga kapatid, kaya minsan hindi tayo masayang naglilingkod, kasi kilala natin yung sarili natin. Hindi natin mahiharap yung ating sarili sa iba, kasi loko-loko tayo mga kapatid. Sorry for that word mga kapatid, pero totoo. Tama? Kaya ayaw natin manindigan eh. Pero salamat mga kapatid, kapag nanindigan ka ng salita ng Diyos, kahit ayaw mong magparespeto, respetuhin ka. Amen. Na kahit ayaw mong galangin, gagalangin ka. Amen. Bakit? Kasi sa una pa lang, nanindigan ka na. Dito, mga kapatid, si Timothy is a young Timothy, young preacher, young pastor, pero yung mga membro ay may matatagal, matatanda. Pero bakit siya respeto? Kasi naninindigan ng salita ng Diyos. Isipin mo yan, as a young age, ang kasama niya si Silas, si Timothy, si Mark, mga great men of God. Amen, mga kapatid. Ngayon, tanong ko, sino mga kasama mo? Pagtapos ng simba. Mukhang ayaw niyo po yung narinig niyo. Sino yung kakasamahin niyo after ng church? Amen, mga kapatid. Kasi yung companion mahalaga sa buhay Kristiyano. Kasi kung ano ang kinakasama mo, ibig sabihin yun yung katalaga. Hindi mo pwede sabihin, kaya sinasamahan ko lang brad sila, para ko lang silang maakay sa Panginoon. Ang sad to say, ikaw yung naakay. Tama mga kapatid, kasi mga kapatid, kung alam mong hindi mo kaya manindigan, huwag kang sumama. Pero kung alam mong kaya mo manindigan, sumama ka. As long na hold mo yung salita ng Diyos. Amen mga kapatid. Ang bira, Brad, may kaarawan. Brad, ipag-pray mo! Wow! Panginoon! Bawal niyo po yung pumelo. Ang bira, hindi na mag-iinom yan. Nag-pray ka na eh. Panginoon, pagpalain niyo po yung aming iinumin. Nawa po, hindi kami malasing. Patay tayo dyan, mga kapatid. Baka mamay paulanin kayo ng apoy ng Panginoon, mga kapatid. Nakukuha niyo po, mga kapatid. Sa totoo lang, nakakatawa, tama, pero nakakalungkot yun. Sa totoo lang. Bakit? Kasi, sabi nga, taong church ka, kumbaga, anak ka ng Panginoon. Tama, mga kapatid. Huwag niyong masamahin, no? Pero, ito yung tama, mga kapatid, eh. Kasi mahirap mag-akay ng kaluluwa. Mahirap mag-akay ng ibang tao kung sa sarili natin walang makitang Panginoon. At kung mayroong Panginoon, hindi natin siya na ipaglalaban. Nahihiya tayo. Bakit?
kulang tayo ng salita ng Diyos. And lastly, mga kapatid, Amen. as a part of conclusion, amen, we need to establish an effectively in God's ministry. Maging effective po tayo. Walang kwenta ang gamot kapag walang epekto. Amen. Pero ang gamot na proven, mga kapatid, ay yan ang madalas bilhin ng tao. Amen. Kaya nga po, dapat tayo maging proven na Christian. Epektibong Kristiyano. Pero sabi ko nga po, hindi mangyayari yan kapag walang salita ng Diyos. Minsan, di ba, pag nakakarinig ka, na-encourage ka, tama? Pag naririnig mo yung salita ng Diyos, parang namomotivate ka. Pero after nun, kapag itignan mo po, pag hindi ka nagbasa ng salita ng Diyos sa buong linggo, matamlay ka na naman. Malungkot ka na naman. Hindi ka na naman makausap. Sinabi lang na hindi maganda sa'yo, iritado ka na. High blood ka na. Kahit numinom ka ng pineapple juice. High blood ka lagi. Laging high yung blood mo. Sabi nga nung Chekwa, sabi niya, kinukulit yung isang Pilipino. Nakulitan, sabi ng Pilipino, don't make my blood boil, ha? Alam niyo po yun? Kung wag daw yung pakuloyin yung dugo niya. Diba mga kapatid? Sometimes mga ganyan eh. Alam niyo po, totoo yan. Yung mga maling karakter ay kulang ng salita ng Diyos. Totoo mga kapatid, kaya ka nagiging masama yung pananalita mo, wala kang salita ng Diyos. Kaya kung bakit naninira ka ng kapwa mo, wala kang salita ng Diyos. Tandaan mo, kasi kapag nagbabasa ka at nangunawaan mo, meron ka talagang iiwasan sa buhay mo eh. Tama. Isipin mo yan, pambira. Pag mabasa mo talaga, alam niyo, ako personally mga kapatid, ang sarap talaga magbasa ng umaga ng salita ng Diyos. Kahit minsan, English, oo nga po, mahirap talaga. Diba? Lalo na KJV. Tapos mabasa mo, peradventure, ano kaya yun? Kaya nga may searching eh. Amen? Yan ang maganda sa KJV. Hindi ka lang magbabasa, kundi mag-aaral ka talaga. Amen? Whence comest thou? Diba? Where art thou? Diba? Naalala ko yun eh. Yung katrabaho namin. Eh, nahanap ko yung kapatiran natin. Sabi ko, Tonyel, where art thou? Sabi ko, anong art thou nang thou? Mali yata yan, anong thou? Tingnan niyo po, ang makakaunawa lang ng salita ng Kristiyano ay yung mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Tama? Kaya minsan mga kapatid, hindi natin na-establish yung effective na buhay, mga kapatid, because ay ashamed tayo ng salita ng Diyos. And last word, mga kapatid, good workers are not ashamed in their works. Amen. Amen? Tignan mo, kahit sa company, kapag good workers ka, pwede kang iwanan. Tama? At yung good workers, hindi siya men pleaser. Hindi rin siya gagawa kasi may nakakita. Tandaan niyo po, kapag good workers ka, kahit walang nakakita, you still good. Amen, mga kapatid? Diba? Kaya pag tinanong mo ang Amerikano, are you okay? I'm good. I'm still good. I'm very good. Ang pag Pilipino, no good, puhawa. Diba? Minsan mga kapatid, kailangan natin panitiliin yan eh. Kasi ligtas tayo eh. Maayos dapat yung buhay ko natin. Tama mga kapatid? Huwag natin ngayaan na yung ating sarili na hindi mag-aral ng salita. Kung kayo po ay Kristiyano ay may Biblia, kailangan inaaral nyo yan mismo. Hindi nyo lang papakinggan pag nasa simbahan. Kailangan may personal kang pag-aaral. Kasi pag may personal kang pag-aaral, may personal ka din na magandang buhay. Amen mga kapatid? Kasi mga kapatid, tingnan mo. Yung pinipreach ng pastor, ay pares lang ng Bible na meron tayo. Amen. Pero minsan, kung magpipreach si pastor, dyan gagaling talaga ako. Magmamature talaga, baka makuha ko yung kilos niya. Yung kilos niya. Pero hindi yung nalaman niya. Amen. Amen, mga kapatid. Kasi minsan, gusto kong maging tulad niya. Pero anong ginagawa mo? Tama? Kung gusto mo maging effective na Kristiyano, mag-aral ka ng salita ng Diyos. Huwag lang Genesis yung alam mo. Kailangan, pag tinanong, saan yung lamentation? Pambira, hindi na natin, na-open. Hindi niya alam yung lamentation. Di ba niyo po yan? 10 years ng Kristiyano, ang alam niyang book, Genesis lang. Di ba? Anong sunod sa Genesis?
Exodus. Anong sunod sa Moises? Mga kapatid, ang ibig kong sabihin mga kapatid, we need to know what is the Bible mga kapatid. Tandaan nyo mga kapatid, kiniklear ko sa inyo at in-encourage ko kayo, pag nag-aral kayo ng salita ng Diyos, lalo yung mamahalin ng Panginoon. Amen mga kapatid, sige po, tayo po ito kayo. Tayo po manalangin. Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, salamat sa inyo pong salita na amin napakinggan. Lord, thank you po sa buhay ni Paul bilang isang role model kay buhay niya sa buhay ni Timothy. Panginoon, hindi po kami pumunta dito sa simbahan para magpagalingan, para makita kung sino yung nag-aaral o kung sino man yung namumuno, hindi ho sa ganun, Panginoon. Napupunta kami dito para encourage namin ang bawat isa na maging effective sa inyo pong gawain, Panginoon. Mas maganda, Panginoon, na ang bawat isa po sa amin na lalabas ay taglay-taglay yung pagpapalang galing sa inyo pong salita, Panginoon. At mamuhay na merong kaayusan sa buhay ho namin, Panginoon. Tignan po namin ang buhay ni Timothy. Hindi rin namin pwedeng sabihin, kaya hindi maayos ang buhay namin kasi broken family kami. Even si Timothy ay hindi po siya lumaki na merong tatay. Alos yung nanay lang niya, yung lola niya, ang nagpalaki sa kanya. Pero hindi naging sira ang kanyang buhay, Panginoon. Dahil ang isang magulang na merong salita ng Diyos ay hindi niya pabayaan ang kanyang anak na mapariwara, Panginoon. Ganon din sa amin, Panginoon. Dahil Panginoon namin kayo at Ama, ay hindi nyo rin kami pabayaan na masira ang aming buhay, Panginoon. Kaya nga po, binigay nyo po yung inyong salita para ito'y malaman at pakita ho namin na a part of your word, Panginoon, ay talagang masisira ang buhay mo namin, Panginoon. At kung meron po kayong nakitang hindi paligtas dito sa bulwagang ito, isave nyo po siya, Panginoon. Marinig po ang simpleng kapara ng kaligtasan, Panginoon. At Lord, salamat sa challenge. Salamat din po sa aming mga bisita, membro, attendees ng church, Panginoon, na sa kanilang dedication sa pakikinig ng inyong pong salita, Panginoon. Nawa po, Panginoon, i-bless niyo po sila personally at bigyan niyo po ang kanilang pangangailangan sa kanilang buhay, Panginoon. Huwag kaming mahiya, Panginoon, dahil ang maglingkod sa inyo ay hindi nakakahiya, Panginoon. Ayun po yung magandang buhay, Panginoon. Maraming tao na mas kinakaya kayo at hindi nila kinakaya yung masamang buhay, Panginoon. Pero hindi dapat ang Kristiyano, Panginoon. Dapat kami mahiya gumawa ng kasalanan at hindi kami mahiya na gumawa ng tama, Panginoon. At kung kayo po hinamon ng Panginoon sa kanyang salita, sige po mga kapatid, lapit tayo dito sa harapan. Manalangin tayo sa harapan ng Diyos. Ipanalangin natin sa Panginoon.